I'm the eldest child of the patient. I want to follow whatever Doc Annalyn recommends. I'm giving you my consent. Please do it now! 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 Let's proceed to the operating room. Let's go! Okay, Doc. Let's go. Dr. Santos, retract in this direction. Yes, Doc. Kailangan ko maging matapang para sa Yolo. Lalabanan ko kung ano man yung takot na nararamdaman ko. Dahil hindi ka matutulad kay Ninong Cromwell. Kaya ko to. Kung kailangan mo na makakausap, masaya ako. Dahil si Carlos ang nahihingan mo ng sama ng loob. At kung kailangan pa ng iba pang makakausap, nandito lang ako. Mananagot ang mga yun. Ako ba yung pinariringgan mo? Ha? I didn't say anything. Ba't defensive ka? Lahat na lang ng gawin namin. Kahit mabait, magpakita ng concern, lagi na lang kaming masama sa mga mata nyo. Moira, kahit ano pang sabihin mo, hindi na sa amin umi-epekto yung mga drama mo. Walang mangyayari sa pag-aaway niyo. Ang importante, ligtas si Papa. Thanks, Pamangkin. I'm so happy Papa. Carlos! Carlos, sandali lang. Moira. Ano ba ang chances of survival ni Lolo Pepe? May chance siyang mabuhay. Ano ka ba naman? Hindi mo pa ginawa ng tama. Eh sana pinatid mo na lang yung ugat niya sa ulo o nag-iwan ka ng instrumento para magkaroon siya ng seizure. Saraulo ka talaga, no? Gagawin pa akong kriminal. Doktor ako. Hindi ako mamamatay tao. Aware ka ba na alam na ni Lolo Pepe ang lahat? Na ikaw ang tunay na ama ni Zoe? Oo. Sinabi na sa akin ni Zoe. Pero hindi ko pwedeng gawin ang gusto mo. Dahil malalaman nila pag may ginawa akong mali. Nandun si Annalyn tsaka si Lindong. Zoe, huwag ka mag-alala. Everything will be alright. Anong alright? Kapag nagising si Pepe, isisiwalat niya lahat. No, Zoe. Isipin mo na lang. Walang pinagkaiba yan sa mga pasyente nating namamatay na hindi naman natin ginusto. Kaya hindi ka kriminal. Hindi. Whether or not na mabuhay si Lolo, criminal pa rin ako. Ang pinagkaiba lang nun, pag nabuhay si Lolo, I'll be dead in everybody's eyes. And that's it for me. At bakit pag nakulong ba ako, dadalawin mo ba ako? Hindi ka makukulong. Alam mo, wala nang magagawa yung mga sinasabi mo. At gaano ka kasigurado na hindi ako makukulong? Ano gagawin ko? Huliin na nila ako. Ikukulong nila ako. Huwag po kayo mag-alala kasi makakaalala pa rin po si Lolo. At pag nangyari na po yun, sasabihin niya po sa atin kung sino yung gumawa sa kanya niyan, kung sino po yung kumidnap sa kanya, sino yung nagtulak sa kanya doon. At sisiguraduhin po nating mananagot po sila. Whether or not na mabuhay si Lolo, criminal pa rin ako. Ang pinagkaiba lang nun, pag nabuhay si Lolo, I'll be dead in everybody's eyes. And that's it for me.
Carlos? Parang ang lalim ng iniisip mo, ah. Na-drain na ako today. Pero, naka-recover din ako. Ikaw, kumusta ka na? Kumusta na yung pasa mo? Sakit pa ba? Hindi na, okay na. Nakausap ko nga pala si Zoe. Okay kaming dalawa. Gusto ko lang humingi ng sorry kasi naisip pa ni Chang Susan na meron kayong relasyon dalawa. Eh, ang sabi ko naman, parang anak mo na si Zoe. Carlos, hindi naman ako naniwala. Alam ko naman hindi totoo yun. Lynette. At saka, nasabi rin sa akin ni Zoe na nag-uusap kayong dalawa at pinapayuhan mo siya. Pero, hindi daw kayo magkasama kagabi. Pasensya ka na kung naisip ko yun. Yun nga yung sasabihin ko sa'yo eh, na nagkakausap kami ni Zoe. Pero hindi kami nagkita kagabi. Alam ko naman na magulo yung buhay ni Zoe ngayon. Tama lang na ikaw yung makausap niya. Sigurado ka? Okay lang sa'yo? Oo naman. Mas matino ka namang kausap kesa dun sa nanay niya. Tsaka sigurado naman ako na parang tatay na rin ang turing niya sa'yo, hindi ba? Alam mo, Carlos, nanay din ako. Walang magulang na gugustuhin niya na maging magulo yung buhay ng anak niya. Salamat, Lynette, sa pangunawa mo. Alam mo, sa totoo lang, kung may chance akong ayusin ang buhay ni Zoe, gagawin ko. Kung may magagawa ka, bakit naman hindi? Salamat, Lynette.